Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2561 hanggang Kabanata 2570. Kabanata 2561. Nagulat si Hansen. Akala niya ay sisalakay ang lahat ng mga ito upang pagbuhatan siya ng kamay, pero sa halip, lumapit silang lahat para humingi ng basbas. Dahil dito, nakaramdam siya ng ginhawa. Sa totoo lang, ang pagbibigay ng basbas ay nakakasama sa katawan ko at nagpapapaikli ng buhay ko. Pagkatapos kong magbigay ng basbas, kalahating taon akong kailangang magpahinga. Nababawasan din ang buhay ko ng 100 taon. Kung hindi ko kailangan ng xenogeneic genes, hindi ko tatanggapin ang alok ni Bar. Kaya kahit bigyan ninyo ako ng 2,000, 4,000, o 5,000 gene ngayon, tatanggihan ko pa rin. Patawad kung mabibigo ko kayo, sabi ni Hansen, bagaman may bahid ng panghihinayang ang tono niya. Bagaman totoo na ang paggamit ng Blood Pulse Sutra ay malakas gumamit ng enerhiya, hindi ito kasing lala ng sinabi ni Hansen. Isang araw o 2 pahinga lang ang kailangan niya. Tungkol naman sa pagpapaikli ng buhay, imbento lang iyon. Sinabi niya iyon dahil ayaw niyang magbigay ng basbas sa kung sino-sino lang. Kailangan din niyang panatilihin ang kanyang reputasyon. Kung bibigyan niya ng basbas ang lahat, mawawala ang pagiging espesyal niya. Hindi niya naman inisip na nagsisinungaling siya. Hindi rin naman sila maniniwala na makakalikha ng isang deified na nilalang na parang walang gastos. Sa pandinig ng iba, may saysay ang sinabi ni Hansen. Ang mabawasan ng 100 taon ng buhay kapalit ng pagiging deified ay mababa pa rin ang kapalit. Siyempre, hindi naman talaga maaapektuhan ang buhay nila. Para sa kanila, ayos lang. Pero ang kinaiinisan nila ay ang pagtanggi ni Hansen na tumanggap ng King Xenogeneic genes para makapagbigay ng basbas. Ngayon, nagsisisi ang bawat lahi. Kung alam lang nila kung ano ang mangyayari noong unang inanunsyo ni Hansen ang basbas kapalit ng 2,000 xenogeneic genes, sana ay bumili na sila agad. Nakakainis ang sitwasyon. Kahit triplehin pa nila ang bayad, hindi na sila pagbabasbasan. Nakatsamba ang Destroyed, sabi ng marami sa mga matataas na lahi habang malungkot at naiinggit kay Bar ng Destroyed. Mr. Godfather, handa akong ayalay ang katawan ko. Pwede akong maging katulong o alipin o ano mang gusto mong ipagawa sa akin. Nakiusap ako na basbasan mo lang ako kahit isang beses. Bulong ng isang fox na babae habang kumikindat kay Hansen. Guru Hansen, ito ang Sky Treasure Lotus, na kilala rin bilang 5 Treasure. Ang pagkain ng isang butil ng lotus ay makakadagdag ng 10 taon sa buhay. May 23 dito. Sana ay mapagbigyan mong basbasan ng aming Panginoon kahit isang beses lamang. Guru Hansen. Dahil sinabi ni Hansen na hindi na siya tumatanggap ng xenogeneic genes, ang mga mas matatalino ay nagsimulang mag-alok ng iba't ibang mga regalo at pakinabang para mahikayat siya. Hindi pa magaling ang katawan ko. Hindi ko pa kayo mapagbibigyan. Walang saysay kahit mangako ako. Kailangan ninyong maghintay hanggang gumaling ako, sagot ni Hansen. Napagtanto niyang wala ng saysay ang pakikipag-usap sa kanila. Kahit paulit-ulit pa niyang ipaliwanag, hindi sila aalis. Kaya nagpasya siyang lisanin ang core area. Pagbalik niya sa White Whale, naging si Dollar siyang muli. Bumalik siya sa core area. Dahil sa 2,000 core xenogeneic genes ni Bar, halos makumplito na ni Hansen ang pag-akyat ng kanyang 4 na area sa ika-9 na antas. Plano niyang pumatay ng ilang xenogeneics at habang ginagawa ito, mag-e-ensayo na rin siya ng teleportation at Big Destroyed. Gamit ang pagkakakilanlan ni Dollar, kaunti lang ang nakikialam sa kanya. Pero hindi ibig sabihin ay walang sumusubok. Nahanap ni Hansen ang bronze furnace, at pagkatapos ng ilang minutong paglipad, 2 babae mula sa lahing Sky ang biglang sumugod. Isa doon ay si Likir, na kilala na niya. Ang isa naman ay may puting belo sa mukha. Hindi niya makita ang itsura pero alam niyang isa rin ito sa mga Sky. Brother Dollar? Ang tagal nating hindi nagkita, ani Likir, pilit na nagpapakalma. Matagal nang naghihintay sina Likir at ang kasama niyang babae na muling lumitaw si Hansen bilang si Dollar. Pero dahil matagal na rin mula nang gamitin ni Hansen ang kanyang Dollar persona, matagal din silang naghintay. Buti na lang at matyaga sila. Naghintay sila malapit sa labasan ni Dollar hanggang sa muli itong lumitaw.
Ginang Kier, sino ito? Tanong ni Hansen habang nakatingin sa babaeng may belo. Kakaiba ang tingin nito sa kanya, parang tinitingnan siya bilang produkto, hindi bilang tao. Neyna si Hansen sa tingin nito. Iyan si third sister. Ang pangalan niya ay Exquisite, pakilala ni Likir. Brother Dollar, kung wala ka namang ginagawa, gusto mo bang sumama sa amin para manghuli ng Xenogeneics? Nag-alinlangan si Hansen. Ayaw niyang may kasama. Gusto lang niya ng tahimik na panghuhuli at ensayong pangsarili. Pero dahil sa pinagsamahan nila ni Likir, ayaw naman niyang tanggihan ito. Si Likir ang nagturo sa akin ng teleportation at alam niyang may big destroyed ako. Siguro ayos lang mag-ensayo sa harap niya, isip ni Hansen. Tumango siya. Sige, hindi ko pa kabisado ang lugar na ito. Alam mo ba kung saan makakahanap ng mga King Class Xenogeneics? May alam akong lugar na maraming King Class. Samahan mo kami, sagot ni Likir na nakangiti. Tumahimik si Hansen saglit bago nagsalita. Kung magsasama tayo, kailangan nating pag-usapan ang hatian ng gantimpala. Gusto mo ba ay pantay-pantay? Suhestyon ni Likir. Maganda yan. Kukunin ko ang 50% at hatiin ninyo ang natitirang 50. Ayos ba sa inyo? Tugon ni Hansen. Nagulat si Likir. Akala niya ang ibig sabihin ng pantay-pantay ay hatiin sa 3 pero iba pala ang ibig sabihin ni Hansen. Biglang nagsalita si Exquisite, hindi patas ang hatian na yan. Ang mas maraming ginagawa, dapat mas malaki ang nakukuha. Pwede tayong magsama, pero walang hatian. Kung sino ang pumatay, siya ang may karapatan sa gantimpala. Gusto ko ang iniisip mo, sabi ni Hansen. Sa ganitong paraan, mas madali at mas patas. Pinangunahan ni Likir ang paglipad ng 3 sa kalawakan. Madali naman siyang kausap ni Likir, pero si Exquisite ay parang walang emosyon. Wala itong imik at hindi siya pinapansin. Hindi lang iyon, ang tingin sa kanya ni Exquisite ay parang robot. Wala talagang damdamin. Gagamitin ni Exquisite ang pagkakataong ito para masilip ang tunay na lakas ni Hansen. Gusto rin niyang malaman ang personalidad nito. Hindi niya inaasahan na magmumungkahi si Hansen ng ganoong hatian. Sa halip na sumagot, plano niyang turuan ng leksyon si Hansen. Plano niyang agawin ang lahat ng patay kay Hansen at patunayan ang sarili. Gusto kong makita kung sino ka talaga, isip ni Exquisite habang hinahaplos ang kanyang mga mata. Bagaman magaling na ito, takot pa rin siya sa nangyari. Lumilipad ang bronze furnace sa tabi ni Hansen. Nang marating nila ang isang lugar, bigla itong huminto at parang umiiyak sa harapan ni Hansen. Ano yun? Tanong ni Hansen habang nakakunot noo at nakatingin sa bronze furnace. Panganib, sagot ng bronze furnace sa pamamagitan ng apoy at usok na bumubuo ng mga salita. Kabanata 2562. Ayaw nang sumama ng bronze furnace, kaya napilitan si Hansen na iwan ito. Nagpatuloy siya kasama sina Likir at Exquisite. Patuloy na naglalabas ng apoy ang bronze furnace sa likuran ni Hansen na bumuo ng mga salitang, huwag kang magpatuloy. May panganib. Tinanong ni Hansen kung anong klaseng panganib iyon pero hindi nagbigay ng detalye ang bronze furnace. Paulit-ulit lang itong nagbibigay babala na may panganib at dapat siyang lumayo sa lugar na iyon. Maghintay ka na lang dito. Hindi iniisip ni Hansen na may dahilan para matakot siya, kaunti na lang ang mga nilalang sa core area na kayang magbanta sa kanya. Nagpatuloy sa paglipad ang 3. Ayaw talagang sumama ng bronze furnace. Maya-maya, may nakita silang isang Xenogeneic na lumilipad sa kalawakan. Nang mapansin nila ito, nakita rin sila ng nilalang. Umungal ito at lumipad papalapit. Ang nilalang ay umuungal na parang buwaya, ngunit tila gawa ito sa pulang metal. May pakpak itong metal na parang sa paniki, at mabilis ang lipad nito. Nagningning ang mga gilid ng katawan nitong metelik habang bumuo ito ng isang larangan. Sa loob ng larangang iyon, lumitaw ang mga metal na kedena na lumipad palabas upang gapyusan ang sinumang gumagalaw. Nakatali sina Hansen at ang iba pa ng mga metal na cade ng iyon. Kumawala si Hansen at napansin niyang sobrang tibay ng mga kedena, kahit siya ay hindi agad ito nababali. Ipinamalas ni Hansen ang kanyang lakas, ngunit biglang may matalim na kislap. Nahati sa 2 ang nilalang, at nawala ang mga cade ng pumihil sa kanila. Patawad, malamig na sabi ni Exquisite. Pagkatapos ay lumipad siya patungo sa King Class Xenogeneic at kinuha ang Xenogeneic gene nito. Malakas talaga si Lady Exquisite, papuri ni Hansen. Ang ataking iyon ay perpekto. Napakabilis ng pangyayari kaya hindi man lang nakita ni Hansen kung anong kasanayan ang ginamit ni Exquisite. Walang duda, malakas talaga siya. Ngunit nagtaka si Hansen.
Matagal din siyang nanirahan sa Sky Palace, pero ni minsan ay hindi niya narinig ang tungkol kina Likir at Exquisite. Sa lakas nila, imposibleng hindi sila napag-uusapan. Walang emosyon si Exquisite nang sabihin, karaniwang kasanayan lang iyon sa pagputol ng espasyo. Napangiti si Hansen at hindi na lang nagsalita. Mahirap pag-aralan ng mga Space Geno art. Para bang sinasabi ni Exquisite na pangkaraniwan lang ang kasanayan, pero alam ni Hansen na nagpapakumbaba lang siya. Ngayon pa lang ay may nakaharap na tayong king class na sina Geneic. Mukhang maswerte tayo. Malaki ang kikitain natin sa trip na ito, sabi ni Likir. Ganito ba talaga ang mga Xenogeneics dito? Tanong ni Hansen. Oo, tinatawag silang Chain Demon Crocodiles. Sila ang naghahari sa lugar na ito. May maraming marquises at docks dito. Mayroon ding kings at half-deifieds. May alamat din na may isang legendary crocodile god dito, pero hindi pa namin ito nakita, sagot ni Likir. Tumango si Hansen. Nagpatuloy ang tatlo. Sa mga asteroid malapit sa kanila, maraming chain demon crocodiles. Isa-isang lumitaw ang mga ito mula sa asteroid belt. Habang sinusuri pa ni Hansen ang mga nilalang, agad nang kumilos si Exquisite. Agad lumipad si Exquisite patungo sa mga buwaya. Humahapay ang kanyang puting kasuotan habang lumilipad. Libo-libong buwaya ang naroon, pero karamihan sa kanila ay mababa ang antas. Wala si Hansen na nakitang king class sa kanila. Bago pa man marating ni Exquisite ang grupo ng Demon Crocodiles, bigla siyang nawala. Pamilyar kay Hansen ang Geno art na iyon, gumamit siya ng teleportation. Ngunit ang teleportation ni Exquisite ay nakaabot na sa antas ng space teleportation. Kaya niyang tumawid ng malalayong distansya. Hindi na makita ni Hansen si Exquisite sa gitna ng mga buwaya. Isang iglap lang, may narinig si Hansen na iyak. Pagkatapos ay muling lumitaw si Exquisite sa harapan nila. May hawak siyang Xenogeneic gene na hugis gear. Katulad ito ng mga gene mula sa king class na buwaya. Terena, isa lang ang king doon. Walang saysay patayin ng mga mabababang uri, sabi ni Exquisite, at lumipad na muli. Pinanood ni Hansen si Exquisite habang lumilipad palayo. May naisip siya at napangiti. Sumunod siya kaagad. Hindi sigurado si Hansen kung sinasadya ni Exquisite na unahan siya sa pagpatay ng mga king class, pero kung magpapatuloy ito, baka maubos ni Exquisite ang lahat ng kings. Sayang ang biyahe nila kung ganoon. Ang Sky Race ay nakakatakot. Hindi ko pa naririnig noon si Exquisite pero sobrang lakas niya. Naisip tuloy ni Hansen kung paano niya maagaw ang mga Demon Crocodiles nang hindi ito napapansin. Sa bilis ni Hansen, walang pag-asa ang mga buwaya na wala sa king class na makahabol sa kanya. Iiwanan lang niya ang mga ito. Iyong malaking planeta sa unahan ay pa ng Demon Crocodiles. Punta tayo roon. Tanong ni Likir habang itinuro ang planeta. Sige, tumango si Hansen. Kung maraming king class doon, hindi na niya kailangang makipag-unahan kay Exquisite. Ang planetang ito ay parang white dwarf. Nakakatakot ang init at grabidad nito, kaya mag-ingat tayo, babala ni Likir. Tiningnan ni Hansen ang madilim pulang planeta at nagulat. Kung ikukumpara sa ordinaryong bituin, ang white dwarfs ay maliit. Pero ang white dwarf sa harap nila ay sobrang laki. Parang aabutin ng habang buhay bago nila marating ito kung hindi sila gagamit ng space teleportation. Buti na lang, ang espasyo sa core area ay iba sa karaniwan. Mas malapit ang mga planeta kaysa sa mga naroon sa Alliance. Pumasok sila sa orbit ng destinasyon, at agad na naramdaman ni Hansen ang init na tila sumusunog sa kanyang katawan. May napakalakas na grabidad na humahatak pababa sa kanya. Grabe ang grabidad na ito. Gulat si Hansen. Kahit sa lakas niya, ramdam pa rin niya ang epekto nito. Hindi masukat ang bigat ng planetang ito. Bagaman abala, kaya pa rin ni Hansen na lumipad. Habang bumababa siya sa planeta, pakiramdam niya ay bumabagal ang lahat dahil sa lakas ng grabidad. Pati ang break space teleportation ay mabagal na rin. Mabilis na napansin ni Hansen ang dalawang chain demon crocodiles na nakahiga sa ibabaw ng planeta. Natuwa siya dahil parehong king class ang mga ito. May suot silang dark red metal armor na mukhang nakakatakot. King class ba lahat ng demon crocodile sa planetang ito? Naisip ni Hansen na posibleng ganoon. Dahil sa init at grabidad ng planeta, hindi kakayanin ng mga ordinaryong nilalang ang ganoong kondisyon. Kung magpunta roon ang mga Duke class na buwaya, baka hindi na sila makakilos. Ang grabidad pa lang ay pwedeng durugan sila, at baka matuno sila sa sobrang init. Kabanata 2563. Dalawang demon crocodiles ang lumitaw ng sabay. Gamit ang teleportation, agad lumipat si Hansen papunta sa mas malayong crocodile.
Ibinigay niya ang mas malapit kay Exquisite dahil ayaw niyang maagaw ang patay dito. Napakalakas ng grabidad sa lugar na iyon. Pati ang teleportation ay mabagal sa ilalim ng ganoong presyon. Nang makarating si Hansen malapit sa Demon Crocodile, napatay na ni Exquisite ang nilalang. Tiningnan ni Exquisite si Hansen at bigla na naman siyang nag-teleport. Lumitaw siya sa harapan ni Hansen at pinutol sa kalahati ang isa pang Demon Crocodile. Ang mga crocodile na iyon ay mga second o third tier kings lang pero dahil sa matinding grabidad ng kanilang kapaligiran, napakatitibay at sobrang bigat ng katawan nila. Nakakakilabot makita si Exquisite na pinapatay sila sa loob lamang ng 1 segundo. Pero hindi na doon nakatuon ang pansin ni Hansen. Kung dati ay parang simpleng kompetisyon lang ang ginagawa nila, ngayon ay lumampas na ito roon, tila pagnanakaw na ito. Lady Exquisite, kailangan mo bang magmadali ng ganyan? Tanong ni Hansen habang nakatingin sa kanya. Kung mas kikita ako sa mas maraming ginagawa, bakit hindi ko ibubuhos ang lahat ng makakaya ko? Malamig na sagot ni Exquisite. Wala siyang emosyon sa boses, para bang normal lang ito sa kanya. Tama ka, dapat nga lang talaga ibigay natin ang lahat ng makakaya natin. Tumanggaw si Hansen at tinignan si Exquisite. Agad na magitan si Likier para maayos ang tensyon. Huwag mo na siyang intindihin, Dollar. Ganyan talaga si Third Sister. Hindi kanya kinamumuhian. Tumawa si Hansen. Tama si Lady Exquisite. Ang pagsisikap ay tama. Dapat akong matuto sa kanya. Napakatahimik ng tagpo. Hindi alam ni Likier kung ano pa ang sasabihin. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Napakalaki ng planeta at ramdam nila ang bigat ng grabidad habang lumilipad. Pagkatapos ng 1 oras ng paglipad, may nakita na naman silang Demon Crocodile. Pagkakita pa lang sa nilalang, agad na nawala sina Hansen at Exquisite. Gusto ni Exquisite na hindi makapatay si Hansen kahit isang Demon Crocodile. Gusto niyang maagaw ang lahat. Nalungkot si Likier. Hindi niya gustong matulad sa isang pagsubok ito para kay Hansen pero wala siyang magawa kung ganoon ang gustong mangyari ni Exquisite. Isa lang siyang mababang rango sa Very High. Wala siyang kapangyarihan laban sa third sister na si Exquisite. Kung magpapatuloy ito, baka magalit si Dollar, sabi ni Likier sa sarili. Hindi niya alam kung paano niya aayusin ang relasyon nilang tatlo. Habang nag-iisip siya, nakita niyang bumagsak ang bungo ng Demon Crocodile. Sa isang iglap, naging buhangin ang metallic na ulo nito. Nagulat si Likier. Hindi kasanayan ni Exquisite ang nakapatay sa nilalang. Ginamit ni Hansen ang Geno Art na Big Destroyed. Maraming alam na Geno Art si Exquisite pero kahit siya ay hindi marunong ng Big Destroyed. Ang kasanayang iyon ay hindi pwedeng matutunan ng kahit sino, kailangan ay may katawan ng isang destroyed. Bagaman may ilang miyembro ng Very High ang nakapag-aral nito, napakahirap talagang masterin. Si Exquisite, hindi man lang sumubok matutunan ito. Tiningnan ni Likier ng maigi. Hindi si Exquisite ang sumire sa ulo ng crocodile. Si Hansen iyon. Nagulat siya at napabulong, natuto nga talaga siya ng Big Destroyed. Nang una niyang makita na tinanggap ni Hansen ang Big Destroyed bilang kapalit ng isang kasunduan, akala niya ay tanga si Hansen. Sa paniniwala niya, imposible itong matutunan. Pero sa loob lang ng maikling panahon, naging bihasa si Hansen sa paggamit nito, at nagamit pa sa laban. Halos hindi siya makapaniwala. Ganito ba talaga katalino ang taong ito? Tinitigan ni Likier si Hansen na parang hindi makapaniwala. Noong una, mabilis ding natutunan ni Hansen ang God's Wonder. Nagulat na siya noon. Ngayon, ipinapakita pa niya ang Big Destroyed. Ang pinakanakakagulat sa lahat, naunahan ni Hansen si Exquisite sa pagpatay sa Demon Crocodile. Ni hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalain na mas mabilis ang teleportation ability ni Dollar kaysa kay Exquisite. Kakatuturo lang sa kanya ng God's Wonder, pagkatapos. Paanong mas mabilis siya kay Third Sister? Napatingin si Likier kay Exquisite. Tinitigan ni Exquisite si Hansen. Walang ekspresyon ang mukha ni Exquisite, pero sa loob-loob niya, gulat siya. Pilit niyang iniisip kung paanong naunahan siya ni Hansen. Imposible dapat iyon. Lady Exquisite, pasensya na, nakangiting sabi ni Hansen habang kinukuha ang Xenogenic Gene mula sa Demon Crocodile. Nakuha mo iyan gamit ang sarili mong lakas. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, sagot ni Exquisite nang walang pagbabago sa tono. Pagkatapos ay muling lumipad. Naisip ni Exquisite na baka minamaliit niya si Dollar. Dahil dito, hindi niya naibigay ang buong lakas niya. Mabuti na rin ito. At least napilit ko siyang ipakita ang tunay niyang lakas. Ngunit bumuo rin siya ng plano na hindi na siya dapat maunahan pa ni Hansen sa susunod. Dollar,
Natutunan mo talaga ang Big Destroyed. Lumipad si Likir papalapit kay Hansen at nakipagkwentuhan. Scene worth lang. Kakatutunan ko pa lang, sagot ni Hansen. Ganyan ba lahat ng tao? Bakit ngayon ko lang narinig ang lahi ninyo? Nagpatuloy ang usapan ni Likir at Hansen. Habang nag-uusap sila, alerto pa rin si Hansen sa mga demon crocodile. Bahagyang istorbo si Likir, habang si Exquisite ay tahimik lang, nakafocus sa paligid. Sisiguraduhin niyang siya ang makakapatay sa susunod na lalabas na nilalang. Bigla, isang demon crocodile ang lumitaw sa harapan ni Exquisite. Ginamit niya ang God's Wonder para mag-teleport papunta roon. Pero pagdating niya sa harap ng demon crocodile, durog na ang ulo nito. Katabi niya si Hansen na nakangiti. Natigilan si Likir at Exquisite. Noong una, pwedeng masabi na nagkataon lang. Pero sa pagkakataong ito, malinaw na natalo lang talaga si Exquisite. Ginawa ni Exquisite ang lahat para mauna sa demon crocodile, pero natalo pa rin siya ni Dollar. At higit pa roon, nag-uusap pa si Dollar kay Likir habang ginagawa ito. Matagal na nakatingin si Exquisite kay Hansen. Pagkatapos ay tumingin siya kay Likir at nagtanong, ginagamit ba niya ang God's Wonder? Alam ni Exquisite na God's Wonder ang gamit ni Hansen, pero imposibleng mas mahusay ito kaysa sa kanya. Dapat ay mas eksperto siya. Hindi dapat siya natatalo. God's Wonder nga siguro, no. Hindi na rin sigurado si Likir. Alam niyang kung God's Wonder ang gamit ni Dollar, hindi ito dapat mas mabilis kay Exquisite. Pero bakit ganoon? Sa susunod, tingnan mong mabuti. Siguraduhin mo kung talagang God's Wonder ang gamit niya, utos ni Exquisite. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakbay. Nang makakita ulit sila ng demon crocodile, nag-focus si Exquisite ng sobra-sobra. Pero kahit ganoon, mas mabilis pa rin si Hansen. Ngayon, nakumpirma ni Likir at Exquisite na God's Wonder nga ang gamit ni Hansen. Ngunit kung iyon ay sa basic level pa lang, hindi dapat siya mas mabilis kaysa kay Exquisite. Pero ang simpleng antas na God's Wonder ni Hansen ay mas mabilis pa rin kaysa sa advanced techniques ni Exquisite. Ayaw man niyang tanggapin, pero habang naglalakbay sila, hindi na muli nakakuha ng anuman si Exquisite mula sa mga demon crocodile. Ang susunod na 7 buwaya, lahat nakuha ni Hansen. Kabanata 2564. Si Likir at Exquisite ay hindi na lang basta nagugulat habang pinapanood nilang makapatay si Dollar, unti-unti na silang manhid. Hindi na nila maipaliwanag kung paano iyon nagagawa ni Dollar. Ginamit ni Hansen ang kakayahan ng Very High sa teleportasyon upang talunin ang isang kasapi ng Very High. Kahit si Exquisite, na palaging may malamig at walang ekspresyong mukha, ay mukhang nabigla. Sa totoo lang, nang huli nilang makatagpo ng 2 buwaya, sumuko na si Exquisite sa pakikipag-agawa ng patay kay Hansen. Sa halip, pinagmasdan na lang niya kung paano ito gumalaw. Gusto niyang matutunan kung paano ito naging mas mabilis kaysa sa kanya. Sa kanyang pagtataka, napatunayan ni Exquisite na ang God's Wonder ni Hansen ay bersyong baguhan lang. Dapat sana ay mas mabagal iyon kaysa sa kanya, pero sa kung anong dahilan, hindi ito mukhang mabagal. Dahil mukhang ordinaryo lang ang paggamit ni Hansen sa kakayahan, nakaramdam si Exquisite ng kakaiba. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan niya ang totoo. Hindi siya naaapektuhan ng grabidad ng planetang ito. Hindi talaga mas mabilis ang teleportasyon ni Hansen kaysa sa kanya, ngunit hindi ito pinabagal ng grabidad na pumipigil sa kanya. Ginamit ni Hansen ang abilidad na parang wala sa planetang may matinding bigat. Tama ang teorya ni Exquisite. Ginamit ni Hansen ang Dunction Area upang itigil ang universal cogwheels ng grabidad. Hindi na siya naaapektuhan ng grabidad ng planeta, samantalang si Exquisite ay naiipit pa rin dito. Kaya siya naging mas mabagal kaysa kay Hansen. Ang Dunction Sutra ay katulad ng Very High Sense, ngunit nagdevelop sa magkaibang direksyon. Kaya, wala ang ganitong kakayahan sa Very High Sense. Kapangyarihang imyon sa grabidad. Interesante talaga. Tumango si Exquisite. May mga ganong Geno art sa Very High, ngunit hindi niya iyon pinili. Kaya hindi na siya nagulat. Hindi pa niya na ipapakita ang tunay niyang lakas dito. Kailangan ko pang hintayin ang Diyos na buwaya. Hindi naman talaga inaasahan ni Exquisite na ito na ang tamang lugar para lumaban si Hansen. Hindi siya pumunta roon para lang manood na pumatay si Hansen ng demon crocodiles. Gusto niyang makita itong lumaban sa Crocodile God. Mahirap hanapin ang mga king class na sinegenic, at 12 demon crocodiles lang ang nakita nila. Dahil sa grabidad at init ng planeta, delikado para sa mga king class na hindi marunong mag-teleport na makipaglaban sa chain demon crocodiles.
Kung naging madali lang sanang hulihin ang mga ito, malamang ay ubos na rin ang mga nilalang na iyon. Pagkatapos patayin ni Hansen ang 7, kalahating araw na ang lumipas ngunit wala na silang ibang nakita. Parang nauubos na ang mga buwaya. May iba pa bang lugar na may kings? Tanong ni Hansen, sabik pa rin. Dahil nandito na rin lang tayo, ikutin na natin ang planeta. Baka may hindi tayo nakita, sagot ni Exquisite. Sumang-ayon agad si Hansen. Bihira ang King Xenogenix, kaya gusto niyang masigurong mapapatay niya lahat ng pwedeng patayin. Habang nagpapatuloy sila, nakakita uli sila ng isang demon crocodile. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad kumilos si Hansen. Alam niyang sina Likir at Exquisite ang dahilan kung bakit siya naroon, kaya ayaw niyang kunin lahat ng patay. Kaya hinayaan na lang niya sila. Mukhang hindi natuwa si Exquisite sa kabutihang loob ni Hansen. Pero si Likir ay nakaintindi. Siya na ang nag-teleport at pumatay sa Chain Demon Crocodile. Bagaman mas mahina si Likir kaysa kay Exquisite, madali lang para sa kanya ang pumatay ng 4th-tier Chain Demon Crocodiles. Pagkatapos noon, may napansin silang gumagalaw sa harapan. Para itong bula ng lava na umaangat sa ibabaw ng planeta na parang may lalabas mula sa kailaliman. May isa pa bang demon crocodile? Tanong ni Hansen habang nakatitig. Pagtingin niya, may lumitaw ngang buwaya. Ngunit iba ito sa mga nauna. Mukha pa rin itong demon crocodile pero mas maliit, singlaki lang ng ordinaryong buwaya, at wala itong pakpak. Ang mga ordinaryong buwaya ay kulay pula at parang metal ang katawan. Ito naman ay purong itim. Kung hindi lang ito may kakaibang liwanag sa katawan, iisipin mong ordinaryong hayop lang ito. Pinagmasdan ni Hansen ang buwaya, at nakaramdam siya ng panganib. Bihira lang niya maramdaman ito. Naalala niya ang inasal ng bronze furnace, kaya naisip niya kung ano nga ba ito. Akala ko grabidad at init lang ang dahilan kung bakit natakot ang bronze furnace. Pero mukhang may deified xenogeneic nga rito. Hindi naman siya nagulat, sa halip natuwa pa. Isa na namang pagkakataon para makapatay ng deified. Malapit na rin siyang maging deified, kaya kailangang makakolekta siya ng mas maraming deified genes. Kapag naging deified na siya, hindi na siya makakapasok sa core area. Kaya dapat ay pumatay siya ng maraming core deified hanggat maaari. Mag-ingat kayo. Mukhang deified na demon crocodile ito, babala ni Likir. Tahimik lang si Exquisite. Matagal na niyang naramdaman ang presensya ng Diyos na buwaya. Mas mahusay sa ganitong aspeto ang Very High Sense kaysa Dangshan Sutra. Ang Dangshan Sutra ay para sa sensing sa loob ng area. Ang Very High Sense ay ukol sa pagsasanib ng langit at sarili. Kapag tumayo si Exquisite sa planeta, para bang nakikita niya lahat ng nandoroon. Hindi na niya kailangang gumamit ng area scanning. At basic level pa lang ng Very High Sense ang gamit niya. Kung marating nito ang pinakamataas, sinasabing makikita at mararamdaman niya ang lahat sa buong universo. Pero iyon ay teorya lang. Wala pang nakakaabot sa ganang level. Mas mahusay ang Very High Sense sa sensing, pero mas mahina sa control kaysa Dangshan Sutra. Parehong may lakas at kahinaan. Pinagmasdan ni Hansen ang Diyos na buwaya. Ang mga mata nito ay parang sa leon habang nakatitig sa kanila. Maaaring dahil sa hugis ng mukha nito, pero parang minamate sila ng nilalang. Lalo na ang maliliit nitong mata, punong-puno ng yabang. Habang papalapit si Hansen, naglabas ng itim na liwanag ang Diyos na buwaya. Para itong itim na butas na lumukob sa buong planeta. Ramdam ni Hansen na parang lumulubog ang kanyang katawan. Isang malakas na ingay, at bumagsak siya sa lupa na nakaunat ang mga braso at binti. Hindi lang siya ang bumagsak. Sina Likir at Exquisite ay nakadapa rin sa awkward na posisyon. Wala na ang kanilang keresmang elegante. Ginamit ni Hansen ang lahat ng lakas para tumayo, pero pakiramdam niya ay parang hinihigop ng napakalakas na magnito ang kanyang lakas. Hindi siya makabangon, ni hindi niya maangat ang ulo niya. Ganoon din sina Likir at Exquisite, wala silang magawa. Tatlo silang nakalatag sa lupa, habang papalapit sa kanila ang maliit na buwaya. Kabanata 2565. Gigil na giniling ni Hansen ang kanyang mga ngipin habang pilit bumabangon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, kabilang na ang pagbubukas ng kanyang 9th-tier Dangshan area. Pero kahit ganoon, nakadikit pa rin ang katawan niya sa lupa. Mukhang hindi siya makakaalis anumang oras. Hindi lang si Hansen ang nahihirapan. Sina Likir at Exquisite ay desperadong kumikawala rin. Makikita sa kanilang mukha ang matinding tensyon, at hindi ito umaarte lang. Hindi na nila kontrolado ang sitwasyon. Maraming aksidente sa buhay, at ngayon, sina Likir at Exquisite ay napasama sa isa. Isa itong masamang insidente.
Dati na nilang nakita ang Diyos na buwaya, at hindi pa ganoon katagal. Alam nila kung gaano ito kalakas, pero kumpiyansa pa rin sila noon na sapat ang kanilang lakas para harapin ito. Pero hindi lahat ng inaasahan ay natutupad. At ang mga very high, kahit napakalakas, ay hindi mga tunay na Diyos. Hindi nila kayang malaman ang lahat. Hindi nila alam na ang deified na Diyos na buwaya ay umabot sa ganitong antas ng lakas. Ang mga deified beings ay may 5 yugto ng pag-unlad. 1. Primitive. 2. Transmutation. 3. Larva. 4. Butterfly. 5. True God. Ang mga karaniwang deified sa core area ay itinuturing na nasa primitive stage lang. At tila hindi na sila makakaangat pa. Akala ng lahat ay limitado na sila roon. Kahit na ang mga tulad ng Gold Armor General ay nasa itaas ng primitive level, mas mahina pa rin sila kumpara sa ordinaryong deified sa labas ng core area. Nang unang makita ni Likir ang Diyos na buwaya, inakala nilang ka-level lang ito ng Gold Armor General. Matibay ang katawan nito at ang area nito ay binubuo ng mga kedena na ginamit para itali ang mga kalaban. Pero hanggang doon lang ang inaakala nila. Hindi sila natakot. Ang God's Wonder ay kayang bumutis ng espasyo at makatakas sa mga kedena ng Diyos na buwaya. Ganoon ang ginawa nila noong huli silang nandito. Pero ngayon, may nangyaring hindi inaasahan. Nagbago ang Diyos na buwaya. Mukhang nakapag-level up ito. Isang bagay na imposible dapat para sa mga deified sa core area. Hindi nila alam kung nasa transmutation level na ito o larva. Hindi napasok sa kanilang karanasan o kaalaman ang nangyayari. Ang kapangyarihan ng Diyos na buwaya ay lumagpas sa kayang basahin o unawain ng kanilang senses. Ang pinaka-nakakatakot dito, matapos mag-evolve ng Diyos na buwaya, nagbago rin ang substance chains nito. Parang grabidad ang dating nito, pero mas malala. Ang kapangyarihang iyon ay nakakaapekto sa mismong espasyo. Nagsisimulang masira at mabiyak ang espasyo sa paligid dahil sa bigat ng enerhiya nito, dahilan kung bakit hindi sila makaalis. Ginamit na ni Likir at Exquisite ang lahat ng Geno Arts na kaya nilang isipin para kumawala. Mas marami pa silang ginamit kaysa kay Hansen. Pero sa ilalim ng mabigat na kapangyarihan ng Diyos na buwaya, walang isa man ang gumana. Isang kapangyarihan ang maaaring sumupil sa 10, pero ang grabidad ng Diyos na buwaya ay kayang durugan ang lahat. Hindi sila makawala. Third sister, anong gagawin natin? Nanginginig ang tinig ni Likir habang tanong niya kay Exquisite. Kalmado pa rin si Exquisite habang pinapanood ang papalapit na Diyos na buwaya. Matatag niyang sinabi, hindi ko man lubusang alam ang nangyayari, pero tila pinayagan ng core area na mag-level up ang Diyos na buwaya. Sa tingin ko, hanggang transmutation pa lang ito. May sarili na itong substance rules, pero hindi pa kompleto ang mga iyon. Meron tayong very high spell. Kapag binuhos natin ang lahat ng lakas natin, baka makalabas pa tayo rito. Pagkarinig nito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Likir. Pero nagtanong pa siya, paano si Dollar? Medyo malayo si Hansen sa kanila. Sa ilalim ng matinding grabidad, hindi sila makagalaw. At kung gagamit man sila ng kapangyarihan, diretso lang ang direksyon ng pagtakas. Posibleng gamitin ang God's Wonder para makalayo, pero malamang ay hindi na nila masagip si Hansen. Susubukan nating iligtas siya, pero kung hindi natin magawa, kailangan mong pumili ng bagong silkworm, malamig na sagot ni Exquisite. Para bang walang halaga ang buhay ni Hansen sa kanya, parang papel lang ito, na kung mapunit, ayos lang. Wala kasing emosyon ng mga very high. Hindi sila ipinanganak ng ganoon, pero habang mas tumatagal sila sa pagsasanay ng very high sense, mas lumalayo sila sa damdamin. Para sa kanila, walang saysay ang pag-ibig. At si Dollar Hansen ay isa lang silkworm. Ang mga silkworm na pinipili nila ay parang test subjects o daga sa laboratorio. Inaalagaan nila ang silkworm, pinalalakas, ginagabayan hanggang maging deified. At patuloy pa rin silang itinataguyod hanggang marating ang primitive, transmutation, larva, butterfly, at true God stages. Habang pinapanood ng very high ang paglago ng silkworm, natututo sila kung paano maging Diyos. At dahil may template na sila, magiging mas maayos at ligtas ang sariling paglalakbay nila patungo sa pagiging Diyos. Maraming nilalang sa universo ang ikinagagalak na mapili ng very high. Sa tingin nila, sila ang nakikinabang. Bibigyan sila ng mga Geno Arts, kasangkapan, at iba pang resources. Maganda ang Trato sa mga silkworm. Binigay ng very high ang lahat ng iyon, nang walang hinihinging kapalit. Hindi mabilang na mga lahi na ang napaunlad ng very high sa ilalim ng kanilang proteksyon. Hindi rin nakikipag-agawan sa kapangyarihan ng very high.
Pero kahit ganoon, mas mataas pa rin ang tingin sa kanila kaysa sa mga Extreme King. Sila ang tinitingala ng buong universo. Maging ang mga prinsipe at prinsesa ng Extreme King ay natutuwa kapag pinipili ng very high. Lalo na ang mga mandirigma mula sa mga ordinaryong o mababang uri ng lahi, itinuturing nila itong malaking karangalan. Alam man ng ilan na para lang ito sa benepisyo ng very high, ayos lang. Marami pa ring handang magsakripisyo kapalit ng pagkakataong maging deified. Lalo na nang masaksihan nila ang pagbabasbas ni Hansen, halos mabaliw sila sa kagustuhang maging deified. Pero hanggang primitive level lang ang kaya ng blessing ni Hansen. Samantalang ang very high, kaya silang dalhin hanggang butterfly, minsan ay true god pa. Kaya marami ang kusang nagpapakupkop. Sa totoo lang, hindi rin masama ang maging lab rat ng very high. Marami kang benepisyo. Kung ipinaliwanag lang sana ito ni Likir kay Hansen, baka pumayag pa ito. Pero gusto munang kunin ni Likir ang puso ni Hansen bago ang katawan niya. Sa kasamaang palad, palaging pumapalpak ang mga plano niya. Habang palapit ng palapit ang Diyos na buwaya, nagsalita si Exquisite ng malakas, maghanda na kayo. Kailangan nating makaalis bago mahuli ang lahat. Sa kanyang pagsasalita, lumiwanag ang katawan ni Exquisite. May mga kakaibang simbolo na lumitaw sa kanyang balat parang mga note ng musika na nagniningning. Ito ang kapangyarihang very high spell. Inukit ng mga very high elite ang spell sa kanilang katawan. Kapag ginamit nila ito, pansamantalang nagkakaroon sila ng lakas na katumbas ng isang deified. Isa lang ang kailangan nilang pagkakataon para gamitin ang God's Wonder at makatakas sa lugar na milya-milya ang layo. Kabanata 2566. Boom! Ang misteryosong napakataas na sumpa, very high spell, ay nabasag ang bagong batas ng grabidad, at ang katawan ni Exquisite ay kumislap paalis papalayo sa kalawakan hanggang siya ay tuluyang nawala sa paningin. Gulat na gulat si Hansen. Ang kapangyarihang pinakawalan ni Exquisite ay naglabas ng lakas ng isang deified. Wala siyang ideya kung paano niya iyon nagawa. Paano ako makakatakas dito? Hindi na inintindi ni Hansen kung paano nagawa ni Exquisite ang ganoong kapangyarihan. Ang mas mahalaga ay kung paano siya makakaligtas. Ngunit ang lakas ng Diyos buwaya ay lampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya inakalang ganito ito kalakas. Pang! Hindi pa man siya nakakapagdesisyon kung paano makakatakas, narinig niya ang isang malakas na tunog. Si Exquisite na gumamit ng space teleportation para makatakas, ay biglang bumagsak muli sa planeta. Nakahiga siya sa lupa, sumusuka ng dugo. Wala na ang kanyang malamig at mataas na anyo. Halatang nasa bingit na siya ng kapahamakan. Napatingin si Hansen. Ginamit na ni Exquisite ang space teleportation pero bumalik pa rin siya. Nakakatakot ito. Ate, mahinang tawag ni Likir habang nanginginig ang tinig. Nabigla siya sa kalagayan ni Exquisite. Ate, anong nangyari? Hindi makapagsalita si Exquisite. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Ginamit niya ang napakataas na sumpa upang basagin ang grabidad at makatakas. Nakarating nga siya sa kalawakan, ngunit nang maubos na ang epekto ng sumpa, ang nakakatakot na grabidad ng nilalang ay hinayla siya pabalik. Para itong goma, kung gaano kakalayo, ganoon din kalakas ang pagbalik. Ngayon, halos lahat ng kanyang laman loob ay napinsala. Hindi siya mamamatay, pero ang sakit ay halos hindi na matiis. Kung ordinaryong primitive deified lang ang kalaban, kaya ni Exquisite. Isa siyang ikasyam na antas na hari, king, at tagapagsanay ng mga napakataas na sining. Pero laban sa Diyos buwaya, kahit ang ibang napakataas ay baka hindi rin mabuhay. Masyado ang agwat ng antas. Nang makita ni Likir ang kalagayan ni Exquisite, napasalamat siya na hindi pa niya ginamit ang kanyang sariling napakataas na sumpa. Sa mga oras na iyon, 10 metro na lang ang layo ng Diyos buwaya sa kanila. Ang maliliit nitong mata ay tumitig sa kanila, waring naglalaro. Mas matagal nitong pinagmasdan si Exquisite, at dahan-dahan itong gumapang palapit sa kanya. Napakunot-noo si Hansen. Hindi niya alam kung makakatakas siya. Hindi man lang niya inisip na iligtas si Exquisite na palagi namang malamig sa kanya. Pero si Likir ay nagturo sa kanya ng space teleportation. Parang hindi tama na pabayaan na lang siyang mamatay. Nakatuon ang atensyon ng Diyos buwaya kay Exquisite. Baka may pagkakataon siyang isama si Likir at tumakas. Habang nagdadalawang isip pa si Hansen, biglang pinalo ng Diyos buwaya ang lupa. Umuga ito at ang tatlo ay napatalon sa ere. Dahil pinakamalapit si Exquisite, siya ang pinakataas ang lipad. Isinunod ng Diyos buwaya ang buntot nito. Tinamaan si Exquisite at lumipad palayo. Bumagsak si Hansen sa lupa. Nakita niya si Exquisite na lumipad ngunit nakabangon din.
Hindi kasing lakas ng inaasahan ang hampas. Naguguluhan pa si Hansen nang biglang 2 beses pa itong humampas ng buntot. Napalipad din siya at si Lee Kier. Para itong baseball, isang hampas bawat isa, pinalipad silang parang bola. Malakas ang buntot ng Diyos Buwaya, pero halatang kontrolado ang lakas. Hindi ramdam ni Hansen ang matinding pinsala, parang iniitso lang sila. Bumagsak siya malapit kay Exquisite. Si Lee Kier ay bumagsak sa tabi nila. Ang kakaiba, ang lugar na iyon ay parang bahagi pa rin ng planeta, pero nawala na ang bigat, pati grabidad ng planeta ay nawala. Nakatayo si Hansen at si Lee Kier. Naglakad-lakad sila at napansin nilang ang lupa ay naging itim. May butas rin sa malapit. Yung kuweba kaya ng Diyos Buwaya ito. Bakit tayo dinala rito? Gagawin ba tayong merienda? Tanong ni Hansen sa sarili. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ni Lee Kier habang inaalalayan si Exquisite. Umiling si Exquisite. Laman loob ko lang ang nasira. Huwag ka munang gumamit ng space teleportation. Masyadong malakas ang grabidad ng Diyos Buwaya. Kahit makaalis tayo, mahihila pa rin tayo pabalik. Sang-ayon si Hansen. Hindi rin niya kinonsiderang gamitin ang teleportation. Baguhan pa lang siya at hindi niya pa kayang gamitin ang space teleportation ng maayos. Kung si Exquisite nga ay hindi makatakas, paano pa siya? Nagpapakita ng pananakot ang Diyos Buwaya sa pamamagitan ng paggalaw ng buntot pero hindi gaanong natakot si Hansen. Kung gusto talaga nitong pumatay, ginawa na sana nito kanina pa. Habang nag-iisip si Hansen kung ano ang motibo ng Diyos Buwaya, bigla niyang narinig ang kaluskos mula sa kuweba. Napalingon siya, nagulat. May isa pa bang Diyos Buwaya? Narinig rin ni na Exquisite at Lee Kier ang tunog. Tumitig sila sa pasukan ng kuweba. Mula roon, lumitaw ang isa pang buwaya. Mas maliit ito, mga isang talampakan lang ang haba. Maitim ito na parang bakal, may kintab ang mga kaliskis, at parang laruan. Pero sa kabila ng cute nitong anyo, ang mata nito ay matalim, tulad ng Diyos Buwaya. Anak kaya ito ng Diyos Buwaya? Bulong ni Hansen. Mukha itong sanggol. Nagulat si Exquisite at Lee Kier. Sa pagkakaalam nila, ang mga Xenogeneic sa core area ay mula sa core hall, hindi ipinapanganak. Bihira ang ganitong tagpo. Habang naguguluhan sila, napansin ng maliit na Diyos Buwaya ang tatlo. Halata ang tuwa nito, isang ekspresyong halos parang tao. Boom! Sa sobrang tuwa nito, nagliwanag ito ng itim na liwanag. Nababalutan nito ang tatlo, at agad silang napadapa sa lupa, waring idinikit ang mukha sa lupa. Hindi makapaniwala, ipinanganak na isang deified, bulalas ni na Exquisite at Lee Kier sa pagkagulat. Hindi sila makapaniwala sa nakita. Kabanata 2567. Sa universo sa labas ng core area, kilala ang mga anak ng mga deified dahil sa taglay nilang mga mas mahusay na gene kaysa karaniwan. Mayroon silang kahangahangang potensyal, ngunit sa pagsilang nila, hindi sila gaanong naiiba sa karaniwang mga nilalang. Kailangan pa rin nilang mag-level up. Tulad ng deified na Jade Toad na naninirahan sa Narrow Moon, ang mga supling nito ay nagsisimula sa pinakamababang antas ng Xenogeneic at kailangang magsanay at lumakas sa paglipas ng mga taon. Karamihan sa kanila ay hindi kailanman naaabot ang deified na antas, at ang kanilang magiging rango ay depende sa mga mapagkukunan na meron sila. Siyempre, may ilang nilalang na isinilang ng deified na kaagad. Kaunti lang ang ganoon. Ang pinakasikat sa kanila ay mula sa pangalawang pinakamalakas na lahi, ang Ancient Gods. Sila ay isinilang bilang primitive deified at kailangan pa ring magsikap upang umakyat ng antas. Marami sa kanila ang umaabot sa antas ng butterfly, at ang ilan ay umaabot pa sa True God. Nang nakita ni Hansen ang Ancient Water God noon, ito ay isang True God. Nasa pagmamayari pa rin ni Hansen ang Ancient Water God origin, kaya kung magkakaroon ng bagong Ancient Water God, ito ay magiging isang primitive deified. Ngunit bihira ang ganitong mga kaso sa Geno Universe. Lalo na sa core area, mahirap talaga ang magkaanak doon, at ang posibilidad ng isang batang maipanganak ng deified ay halos imposible. Karaniwan, ang mga Xenogeneic na isinilang ng deified ay may potensyal na lumago kung mabibigyan ng sapat na resources. Siguradong maaabot nila ang butterfly rank, at posibleng maging True God. Nakatingin sina Exquisite at Lee Kier sa maliit na Diyos na buwaya ng dilat ang mga mata. Ang mga isinilang na deified ay napakahalaga bilang silkworms. Sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Dahil deified na agad ang nilalang, hindi na nila kailangang maghintay sa pag-level up. Mayroon silang pambihirang talento. Malaki ang posibilidad nilang maging butterfly at posibleng maging True God. Layunin talaga ni Lee Kier ang makakuha ng butterfly silkworm.
Hindi interesado ang ancient gods na maging silkworms ng very high. Kung hindi, matagal na sanang pinag-agawan ng very high ang mga ancient gods. Sa kasaysayan, napakakaunti sa mga ancient gods ang pumayag na maging silkworm, maaari pang bilangin sa daliri. Ang maliit na Diyos na buwaya ay kasing lakas ng isang ancient god. Gustong-gusto ito ni na Exquisite at Likir. Ngunit alam nilang hindi ito ang tamang panahon upang subukang angkinan ng isang silkworm. Nasa mga kaliskis ng nilalang ang kanilang mga buhay. Masayang naglakad ang maliit na Diyos na buwaya papunta sa kanila. Tinitigan nito si Hansen at ang iba pa na may pagkamausisa. Ngunit napakaliit ng mga mata nito. Ano man ang gawin ni Hansen upang basahin ang tingin nito, mukhang talagang maliit lang talaga ang mata ng nilalang. Ngayon, naintindihan na ni Hansen na nagkamali siya ng akala, hindi pala tingin ng pangmamaliit ang inaakala niyang ekspresyon ng Diyos na buwaya, ganoon lang talaga ang mata nito. Dumating na rin ang malaking Diyos na buwaya, tinatawag ang maliit. Nanghina ang itim na liwanag ng maliit na buwaya, at naramdaman ni na Hansen at ng dalawa pang kasama na bumalik na sa normal ang grabidad. Tumayo sila. Hindi nila alam kung ano ang plano ng mga Diyos na buwaya, pero isang bagay ang sigurado, hindi sila balak patayin ng mga ito. Magaling sa pakiramdam sina Exquisite at Likir. Ramdam nilang walang intensyong pumatay ang mga Diyos na buwaya. Naglakad ang malaking Diyos na buwaya papunta sa butas. Umakyat sa likod nito ang maliit na Diyos na buwaya. Binalingan nito sina Hansen at gumawa ng ingay. Mabilis na naintindihan ni na Exquisite at Likir ang ibig sabihin nito. Kahit si Hansen, na mas mahina sa pag-unawa, ay naisip na tinatawag sila nito upang sumunod. Nagkatinginan ng tatlo, saka pumasok sa butas. Hindi makakatakas sina Exquisite at Likir, at interesado rin si Hansen sa balak ng mga buwaya. Akala ni Hansen ay mababaw lang ang butas, pero nagkamali siya. Para bang direkta ito papunta sa core ng planeta. Sumunod sila sa dalawang buwaya pababa sa malalim na butas. Hindi nila alam kung gaano na sila kababa, pero nakarating na sila sa paligid ng core ng planeta, isang dagat ng lava. Ang totoo, mas makapal at mas madilim pa ito kaysa lava. Para itong hydrogen na nagliliyab sa araw. Siguro ito ang core ng planetang ito. Dito nakatira ang Diyos na buwaya, bulong ni Exquisite. Nakita na niya ito gamit ang very high sense noon pa man, ngunit hindi niya naisip na naroon ang maliit na Diyos na buwaya. Patong. Habang buhat ang maliit na Diyos na buwaya, tumalon sa dagat ang malaking Diyos na buwaya. Para bang ang matinding init ng sentro ng planeta ay parang ordinaryong hot spring lang. Nagbigay ng mababang ungol ang maliit na Diyos na buwaya kay Hansen at sa iba pa, tila pinapapasok na rin sila. Mga Diyos na buwaya, baka kaya niyong tiisin ang init, pero kami hindi, reklamo ni Hansen. Kahit tumatayo lang siya sa gilid ng dagat, pakiramdam niya ay natutunaw na ang kanyang Dangshan armor. Naglabas ng itim na liwanag ang malaking Diyos na buwaya, at binalot sina Hansen at ang iba pa. Biglang nawala ang init na nararamdaman nila. Umungol ulit ang maliit na Diyos na buwaya, nagmamadali. Wala nang pasensya ang malaking buwaya. Nang hindi pa rin sila sumusunod, bigla nilang naramdaman ang matinding bigat sa katawan, tuluyang lumubog sila sa dagat na tila mga dumpling na tinapon sa kumukulong sabaw. Buti na lang at naroon ang itim na aura na nagpoprotekta sa kanila laban sa init. Ngunit ang puwersa ng grabidad ay patuloy na hinihila sila pababa. Nang bumalik ang kanilang paningin, wala na sila sa dagat. Nakarating na sila sa pinakagitna ng planeta, ngunit tila isa itong lungsod. Walang lava, pero ang nakita nila ay ikinagulat ng tatlo. Pati si Exquisite ay nanlaki ang mga mata sa nakita. Ang core ng planeta ay may mga gusaling parang space fortress. Halatang gawa ito ng tao, hindi natural. May teknolohikal na pakiramdam ang buong espasyo. Gawa ito sa mga kristal, ngunit ang mahiwagang space fortress na ito ay sira-sira na. Karamihan sa mga komplikadong kristal na makinarya ay hindi na gumagana. Iilan na lang ang may kislap tila humihingi ng tulong. Sa nakita niya, halos mapasigaw si Hansen. Imposible. Bakit parang control room ito ng crystallizer? Kabanata 2568. Habang nakatingin-tingin si Hansen sa paligid, napansin niyang ang mga gusali sa lugar na ito ay kamukha ng isang control na silid ng mga crystallizer. Napansin din ito ni Likir at sinabi, ang estilo ng arkitektura ay nagpapahiwatig na ang lugar na ito ay pag-aari ng mga crystallizer. Tumango si Exquisite at sumang-ayon, tila nga isa itong estruktura ng mga crystallizer. Hindi man masyadong nag-evolve ang genes nila, napakahusay naman nila sa teknolohiya. Tinangkapan nilang labanan ang real demons, na may ranggong 13.
Kung ibang mas mababang ranggo lang ang pinuntirya nila, isang mataas na lahi sa top 100, maaaring nakamit nila ang pagiging high race gamit lang ang teknolohiya. Natuwa si Likir at nagtanong, narinig ko halos natalo ng mga crystallizer ang real demons, pero natalo lang sila dahil sa pakikialam ng Extreme King. Totoo ba iyon? Umiling si Exquisite. Hindi ko sigurado, pero base sa mga tala ng aming lahi, matapos mamatay ang ilaw, may isa pang lahi ang sumali sa labanan. Hindi iyon ang Extreme King, pero anong lahi naman iyon? Tanong ni Hansen, hindi mapigilan ang sarili. Hindi naman nagdamdam si Exquisite at sumagot ng normal, hindi rin namin alam. Isa itong hukbo na binubuo ng iba't ibang uri ng lahi. Hindi nila kailanman ipinaliwanag kung saan sila galing. Nakakaawa ang mga crystallizer. Kahit kulang sila sa likas na lakas, pinilit nilang daijin ang mga pagsubok sa universo gamit ang teknolohiya. Ang marating ang ganitong antas gamit lang ang talino ay hindi biro, napabuntong hininga si Likir. Habang naglalakad sila papasok sa kuta ng crystallizer na sinusundan ng dalawang crocodile god, nakita nila ang matinding pinsala sa loob. Wasak ang mga gusali at makina, at wala silang natagpuang bangkay o labi ng dating mga nanirahan. Ang buong kuta ay binubuo ng mga gusali at teknolohikal na kagamitan. Patuloy silang ginabayan ng malaking crocodile god, ngunit hindi nila alam kung saan sila dadalhin. Malinaw naman na pag-aari ito ng mga crystallizer, pero tanging mga hari lang ang makakapasok sa core area. Paano sila nakarating dito mula sa labas ng universo? At kung nakalusot man sila, paano sila nakalampas sa dagat ng lava patungong ubod ng planetang ito? Tanong ni Likir. Kayang gawin ng mga crystallizer ang hindi kayang gawin ng iba. Hindi madaling unawain ang mga crystallizer dahil bukas ang lahat ng posibilidad sa kanilang teknolohiya. Maaaring nagawa nilang makarating dito kahit imposibleng daan iyon para sa iba. Pero, bakit naman sila nagtayo ng kuta rito? Sagot ni Exquisite. Habang iniikot ng mata ni Hansen ang paligid, napansin niyang kahawig ito ng dati niyang pinasok na kontrol na silid ng mga crystallizer. Kumpleto ito sa teknolohiya nila, ngunit wala siyang kaalaman kung paano gamitin ang mga iyon. Sayang at wala si stay up late. Kung nandito siya, baka may ideya siya tungkol sa lugar na ito, naisip ni Hansen. Biglang napatigil si Hansen sa gulat. Sa kalaliman ng kuta, nakita nila ang isang malaking bahagi na parang warehouse. Sa loob nito, maraming kristal na lalagyan na nakaayos na parang halijing 100 metro ang taas. Karamihan sa mga silindro sa harapan ay basag na. May 2 o 3 buo pa, at sa loob nito ay may mga chain demon crocodile. Hindi sila crocodile gods. Kamukha sila ng mga pulang buwayang may pakpak na paniki na nasa ibabaw ng planeta. Para silang bangkay na nakaimbak sa mga laboratoryong lalagyan ng formalin. Nilapitan ni Exquisite at Likir ang mga tubo. Nakita nilang may 12-dosenang hilera ng mga lalagyan, 15 kada hilera. Karamihan ay basag na, mas mababa sa 10 lang ang buo at bawat isa ay may lamang chain demon crocodile. Ang weird. Nagpunta pa rito ang mga crystallizer para lang hulihin ang mga chain demon crocodile. Pagtataka ni Likir. May mali, biglang sabi ni Exquisite. Anong mali? Tanong ni Likir. Kung titignan ang pagkakaayos ng mga silindro at posisyon ng bawat buwaya, malamang na lahat ng lalagyan ay may laman na chain demon crocodile dati. Pero nasaan sila ngayon? Wala rin tayong makitang bangkay, paliwanag ni Exquisite. Baka nakatakas sila. Suhestyon ni Likir. Umiling si Exquisite. Hindi iyon ang punto. Bawat lalagyan ay may king class na chain demon crocodile. Kung lahat ng lalagyan ay may ganito, isipin mo gaano karami ang dating populasyon nila. Hindi aabot sa ganitong bilang ang kabuoang populasyon ng mga chain demon crocodile. Hindi iyon naisip ni Likir. Siguro, hindi lahat ng silindro ay para sa demon crocodile. Pero kahit ano pa ang nilalaman, dapat may bangkay pa rin na naiwan sa mga basag na lalagyan, dagdag niya. Hindi na tumutol si Exquisite. Random ang lokasyon ng buo at basag na silindro, at mukhang hindi aksidente ang mga buwaya sa loob. Malamang dati ay may laman din ang mga basag na silindro. Pero kung lahat ay King Demon Crocodile, taliwas ito sa alam nilang dami ng lahi. Mahirap paniwalaan. Nagpatuloy sila sa paglalakad kasama ang mga crocodile gods. Sa bandang huli, nakarating sila sa isang semicircular na gusaling kristal. Kahit transparent ang kristal, hindi nila makita ang loob. Pumasok ang crocodile god sa loob ng gusali na kasing laki ng stadium. Walang nagawa sina Hansen kundi sumunod. Pagpasok nila, nagulat ang tatlo. May swimming pool sa loob. May artificial beach din, at parang karagatan ang hitsura ng lugar. May mga bangkong nakakalat.
Umakyat ang malaking crocodile god sa isang sunbathing chair, tumihaya, at nag-relax na parang boss ng gang. Kulang na lang ay Hawaiian shirt at shades. Ang maliit na crocodile god naman ay tumakbo sa buhanginan at bumalik na may dalang kahon gamit ang isang lubad. Hinailan nito ang kahon papalapit sa kanila, pagkatapos ay umungol. Naintindihan agad ni Likir ang ibig sabihin ng maliit na crocodile god. Binuksan niya ang kahon at nakita ang mga kagamitan sa loob. Bigla siyang nakaramdam ng masamang kutob. Kahit hindi nila alam kung para saan ang mga gamit na iyon, malinaw sa itsura ng mga tools ito, malamang pang-konstruksyon o pang-ayos. Habang ipinaliwanag ni Likir ang kahulugan ng mga ungol ng buwaya, napagtanto ni Hansen ang totoo ginusto ng mga crocodile gods na gawin silang mga trabahador. Bilang mga alipin, gusto ng mga buwaya na sila ang magayos at maglinis ng kuta. Nang maunawaan ni na Exquisite at Likir ang ibig sabihin, nanlumo sila. Hindi pa sila kailanman inutusan kahit ng mga very high, tapos ngayon, dalawang buwaya lang ay ginagawa silang kasambahay. Para silang mahihimatay sa sama ng loob. Kabanata 2569. Pinulot ni Hansen ang mga kasangkapan at nagtungo sa may swimming pool. Wala naman siyang problema sa pagtatrabaho. Sa ganitong paraan, makakalibot siya sa buong kuta at baka makakita siya ng kung anuman. Sa ngayon, sobrang interesado siya sa kalikasan ng lugar na kinaroroonan nila. Alam ni na Exquisite at Likir kung ano ang binabalak ni Hansen, kaya kahit labag sa kalooban nila, pinulot din nila ang mga kasangkapan at sumama sa kanya. Pero bago pa sila makalabas sa lugar, hinarang sila ng maliit na crocodile god. Itinuro nito ang mga kalat sa dalampasigan gamit ang isang kuko. Gusto nitong linisin muna nila ang paligid. Lumabas si Hansen sa pool dala ang kahon ng mga gamit. Hindi siya sinundan ng buwaya. Dahil hindi pa naman siya nagmamadali sa paglilinis, sinamantala niya ang pagkakataon para mag-ikot-ikot at magmasid sa kuta. Sirang-sira na ang kuta. Karamihan sa mga makina ay wasak na dahil sa isang trahedyang tila nagpuksa sa lugar na ito. Kahit ang mga makinang buo pa, wala rin namang ideya si Hansen kung paano ang gamit ng mga iyon. Ang kakaiba lang, bukod sa mga chain demon crocodile sa mga Con-Easter, wala siyang nakitang ibang katawan. Wala man lang ni isang lumang buto. Kung pagbabasehan ang kalagayan ng mga gusali at kagamitan, parang binayo ng mga meteor ang lugar na ito. Pero bakit wala akong makitang bakas ng bumagsak dito? Habang nag-iisip, bumalik si Hansen sa plaza kung saan naruroon ang mga kristal na Con-Easter. Doon niya naisimulan ang investigasyon. Walang bakas ng buhay ang mga demon crocodiles na naroon. Sa mga sirang Con-Easter, wala na ring laman. Patay na ang mga likido, ni isang patak ay wala nang natira. Ang weird. Ibig bang sabihin nito, wala talagang laman ang ibang Con-Easter? Napakunot noo si Hansen habang naglalakad. Tiningnan niya isa-isa ang mga Con-Easter, pero pare-pareho lang ang itsura ng mga ito. Wala siyang napansing kakaiba, hanggang sa bigla siyang huminto sa harap ng isang sirang Con-Easter. Sa ilalim ng basag na kristal, may nakita siyang kamay ng tao. Malaki ito at maitim ang balat. Ang mas nakakagulat, buo at walang kahit anong senyales ng pagkabulok. Kung hindi niya naramdaman na wala itong life force, iisipin niyang buhay pa ang taong may-ari nito. Excited si Hansen sa bagong tuklas. Inalis niya ang mga basag na kristal para mas makita pa ito. Isang buong braso pala ito, naputol mula balikat pababa. Matipuno ito, at kung pagbabasehan ang laki, malamang higit sa 2 metro ang taas ng lalaking ito. Sa bandang biceps, may tato ng payaso na kulay madilim na pula. Nakatalo ng payaso, nakabuka ang mga binti na tila lumundag. Nakatitig ito sa unahan, may 2 sungay ang sombrero, maliit ang mga mata, at may nakakatakot na ngiti. Hindi natawa si Hansen. Sa halip, nabahala siya. Ang tato ng payaso ay may kakaibang aura, isang hindi magandang pakiramdam. Binalik niya ang braso sa dating pwesto at muling tinuloy ang paglilinis ng mga kristal, umaasang baka matagpuan din niya ang katawan ng taong ito. Mabigat ang mga basag na kristal, mas mabigat pa sa bakal, pero kay Hansen, wala lang iyon. Mabilis niyang naitaboy ang mga ito. Pero ang nakapagtataka, wala siyang natagpo ang katawan. Wala ring dugo. Gamit ang purple eye butterfly, sinuri niya ang lugar. Hindi niya alam kung hindi lang talaga dinala roon ang katawan, o kung tuluyan na itong naglaho sa paglipas ng panahon. Pero maliban sa braso, walang kahit anong natira. Pinutol ba ito sa ibang lugar at dinala lang dito? Napalingon-lingon si Hansen. Parang isang buong lungsod ang kuta, kaya napakahirap nitong halughugin. Balak na sana niyang ituloy ang paghahanap, pero paglingon niya para kunin muli ang braso, laking gulat niya.
Buong-buo pa ang braso kanina, pero ngayon, bulok na ito. Naiwan na lang ang mga buto. Ang dating maitim na balat at matipunong laman ay naging isang basang latak. Sanay na si Hansen sa mga patay. Hindi siya nasusuka, pero may kakaibang pakiramdam siya. Buong-buo ito kanina pa. Bakit bigla itong nabulok ngayon? Sinuri niya ang buto, at doon siya mas lalo pang namangha. Nandoon pa rin ang tato ng payaso, ngunit ngayon, nasa mismong buto na ito. Nakangiti pa rin, at tila nasa gitna ng pagtalon. Pero mas nakakagulat, nang lumantad ang buto, may iba pang simbolo na lumitaw. Wika ng mga crystallizer. Bulalas ni Hansen. Tuwang-tuwa siya habang binabasa ang maliliit at siksik na sulat. Kung wala siyang purple eye butterfly, baka microscope pa ang kailangan niya. Natutunan na niya ang wika ng crystallizers kay Stay Up Late, kaya naintindihan niya ang nakasulat. Pero ang pinaka-nakakagulat, paano na isulat ito sa buto nang hindi nasasaktan ang kalapit na balat at laman. Pinulot niya ang buto at nilinis ito para makita pa ng mas maayos. Maputi ang mga buto at wala na talagang bakas ng buhay. Pero malinaw na malinaw ang ukit ginamitan ng makina, hindi paso o sulat kamay. Paano nila naisulat ito sa buto? Bago mamatay ang tao, o pagkatapos, tanong niya sa sarili. Binasa niya ang mga salita. Mas mahigit, M67 test subject had abnormal changes. Test results are unknown. Number 7586 core creation of a god failed. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng M67. Pero tila nag-e-eksperimento ang mga crystallizer para gumawa ng isang Diyos at may nangyaring hindi inaasahan. May mga numero ring hindi malinaw ang kahulugan, tila datos ukol sa multisayo ng M67. Baliw ba ang mga ito? Pwede namang itala sa crystallizer flash drive ang lahat ng ito. Bakit kailangang isulat sa buto? Halata sa mukha ni Hansen ang pagkalito. Habang nag-iisip siya, narinig niya ang malalim na ungol ng maliit na crocodile god. Padubog itong lumapit, galit na gumalaw ang buntot, tila pinapagalitan siya. Kabanata 2570. Nag-isip si Hansen saglit. Kinuha niya ang ilang piraso ng prutas mula sa Destiny's Tower para ibigay sa crocodile god. Ang maliit na crocodile god na ito ay sanggol pa lang. Madali lang siguro siyang pasayahin. Kailangan ko lang siyang mapasaya, at magagawa ko na ang gusto ko. Nagtataka lang ako kung vegetarian ito. Wala rin naman akong masyadong nakaimbak na karne ngayon. Simula nang magsimulang mangolekta si Hansen ng Kinesinegeneic genes, wala na siyang ibang kinain. Ang mga prutas ay para sana kay Bauer. Pero mula nang matagpuan ni Bauer ang purple ginseng, nawala na siya ng interes sa ibang prutas. Kaya itinago na lang ni Hansen ang mga iyon sa Destiny's Tower. Kung gusto mong ma-evolve ang katawan mo, hindi sapat ang simpleng pagsasanay sa GenoArts. Mas mataas ang klase ng isang nilalang, mas marami itong enerhiyang kailangan. At kailangang mataas din ang kalidad ng pagkain kinakain para matustusan ito. Lahat ng nilalang sa universo ay kailangang kumain, ang pagkakaiba lang ay kung paano at ano ang kinakain. Kayang hindi kumain ng matataas na uri ng mandirigma ng matagal, pero ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkaubos ng enerhiya nila. Kapag tumagal ito, lubos na maaapektuhan ang katawan nila. Yung sinasabing hindi kailangang kumain habang nagsasanay ay kalokohan lang. Sa totoong buhay, mamamatay ka kung hindi ka kakain. Mas matagal lang bago mangyari sa malalakas kaysa sa mahihina. Hindi lang ito para sa mga ordinaryong mandirigma. Ayon sa karanasan ni Hansen, kahit yung mga tinatawag na Diyos, ay kailangang kumain rin. Ang kaibahan lang, hindi sila kumakain ng laman kundi ng buhay ng mga taong humihiling sa kanila. Kailangang kumain din ng maliit na crocodile god, pero wala itong interes sa mga prutas na ibinigay ni Hansen. Tinadyakan lang nito palayo ang mga iyon gamit ang buntot. Mukhang hindi ito kumakain ng prutas o gulay. Sa ganong kaso, ano kaya ang kinakain nito? Nahulaan ni Hansen, pero wala siyang karne para i-offer. Tingin din niya ay hindi rin ito interesado sa karne. Kung gusto man nito ng karne, malamang sila na nina Likir at Exquisite ang kinain nito. Yumarke na naman ang maliit na crocodile god kay Hansen. Pangalawa na ito, at malinaw na pinagmamadali siya. Kaya nagsimula ulit si Hansen na maglinis ng mga basag na kristal. Nagmistulang tagapamahala ang maliit na crocodile god. Inuutusan nito si Hansen na itapon ang mga basag na kristal palabas ng kuta at sa lawa ng lava sa paligid. Hindi naman nagmamadali si Hansen, at hindi rin siya nenas. Patuloy lang siya sa paglilinis, umaasang makakahanap ng kapaki-pakinabang na bagay. Mukhang nasiyahan ang maliit na crocodile god sa sipag ni Hansen.
Mukhang isinilang ito para magbantay, at mukhang enjoy na enjoy ito sa ganitong trabaho. Pero kahit gaano pa magsipag si Hansen, wala siyang natagpuan na interesante. Nang magsawa ang Crocodile God, binalik siya nito sa swimming pool. Pagdating nila sa pool, nakita ni Hansen na binibigyan ni Likir at Exquisite ng masahe ang malaking Crocodile God. May hawak pa silang brush para linisin ito. Halatang miserable si Likir at Exquisite. Hindi nila inakala na magiging taga-masahe sila ng isang buwaya. Lumaki silang pinangarap na maging dakila bilang bahagi ng Very High. Hindi nila naisip kailanman na magiging katulong sila ng isang buwaya, lalo pat nandyan si Dollar para makita ang kahihiyan nila. Mabagsik ang malaking Crocodile God, pero kalaunan, pinayagan din nitong magpahinga ang dalawa. Nakakita ka ba ng kahit ano rito? Tanong ni Exquisite kay Hansen. Wala kundi basag na kristal. Wala namang kahit anong kakaiba. Naiimbak na ni Hansen ang mga buto ng braso sa Destiny's Tower. Hindi niya balak ipaalam ang tuklas niya. Kayo, tanong ni Hansen. Ano pa bang makikita namin? Maghapon kaming nagwawalis ng dumi. Hindi ko alam kung paano nila nagagawang kumain ng ganoon karami. Kahit saan sila dumumi, ani Likir, halatang inis. Napakunot noo si Hansen. Pwede mo bang ilarawan kung ano ang kinakain nila? Paano ko malalaman? Pero ang dumi nila, parang bilog-bilog na bato. Mukha siyang gawa sa materyales ng mismong planeta, sagot ni Likir. Kung ganun, baka nga materyales ng planeta ang kinakain nila, sabi ni Hansen habang nag-iisip. Anong silbi naman nun? Tanong ni Likir. Kung ganun nga, kampante tayong hindi nila tayo kakainin. Swerte na rin tayo, sagot ni Hansen. Kung habang buhay tayong makukulong dito, mas gugustuhin ko pang mamatay, reklamo ni Likir. Konti lang ang dalang pagkain natin. Kailangan nating makahanap ng paraan para makalabas, ani Exquisite. May alam ba kayong paraan? Tanong ni Hansen. Wala pa sa ngayon. Umiling si Exquisite. E di huwag na tayong mag-usap tungkol doon, malungkot na sabi ni Hansen. Nagpahinga silang tatlo saglit pero hindi nagtagal, dumating na naman ang maliit na Crocodile God at pinapabalik sila sa trabaho. Sa tatlo, si Hansen ang pinakamalapit sa pagiging malaya. Nakakatrabaho siya sa labas ng pool. Ang dalawang babae ay laging nakatalaga sa tabing dagat para magsilbi sa Crocodile God. Parang katulong lang sila. Marahil, sila lang ang dalawang Very High sa buong universo na naglilingkod bilang katulong ng mga buwaya. Wala ring nakakaalam kung hanggang kailan ito magtatagal. Nasa labas si Hansen, inaayos ang mga sirang kagamitan at nililinis ang mga basag na device. Sa simula, aliw na aliw ang maliit na Crocodile God sa pagbibigay ng utos, pero kalaunan ay tinamad na rin ito. Nang mawala na sa kanyang tabi ang maliit na buwaya, nakagala na si Hansen sa paligid ng kuta. Sa isang plaza, may natagpuan siyang kakaiba. Karaniwan, hindi ginagamit ang kristal para sa paggawa ng tablet, pero sa plaza na iyon, may pader na gawa sa kristal na may nakasulat na teksto. Dahil basag ang kristal, inabot si Hansen ng halos 3 araw para buuin ang mga piraso at mabasa ang kabuoang nilalaman. Crystal Furnace Skill, mukhang Geno Art ito, pero kakaiba ang pangalan. Ano kaya ang gamit nito? Basang-basa ni Hansen ang laman nito. Ang mga Geno Arts ng crystallizers ay karaniwang angkop para sa mga tao. Pero hindi gaanong kilala ang crystallizer sa paggawa ng mga magagaling na Geno Arts, kaya hindi mataas ang inaasahan ni Hansen. Pero nang mabasa niya ang Crystal Furnace, halos mapatalon siya sa gulat. Hindi ito ordinaryong Geno Art. Isa itong godly skill para sa mga mahilig kumain. Ang Crystal Furnace ay nagpapalakas ng tiyan. Iba ito sa skill na consume na nagpapabuti ng digestion. Sa halip, ginagawa ng Crystal Furnace ang tiyan na parang nuclear reactor, pinapalabas nito agad ang enerhiya ng pagkain, at agad itong sinisipsip ng katawan. Ang dumi ay agad ding nilalabas. Kaya pala ganito ka-advanced ang crystallizer tech. Pati Geno Art nila, scientific. Gustong-gusto ito ni Hansen. Hindi siya tumatanggi sa bagong Geno Art, lalo na kung tutulong ito sa kanyang pagkain. Pero sa dulo ng Crystal Furnace, may karagdagang tala. Ang public version ng Crystal Furnace ay para lamang sa mga batang wala pang 16. Para sa mga edad 16 pataas, mangyaring pag-aralan ang Crystal Core Reactor. Para sa bata lang pala ito. Naiinis si Hansen, pero dahil wala siyang makita na adult version, napilitan siyang pag-aralan muna ang bersyon ng mga bata.